Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Kay Rebab TV, shout out kay One Piece. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kumain nga pala ng gulay. Marahan na ngumiti si Zhu Yanshua at pinatay ang paksa. Ayaw na niyang magsabi pa, at ayaw nang magtanong pa ni Aaron. Ngumiti siya at tumango, tinulak ang isang tasa sa kanya. Pagkaraan ng 30, halos uminom si Zhu Yanshua, at ang kanyang mukha ay namula sa alak. Dahan-dahan siyang bumangon, nga pala, gabi na ngayon. Nagayos na ako ng guest room. Kung hindi naman masama, makakagawa si Kuya Han sa bahay ng City Master magdamag. Ano sa tingin mo? Hehe, 2 oras kaming nag-usap tungkol sa isang mesa ng alak. Bagamat kami ay nag-isip, ang City Lord Zhu ay hindi kailanman nagtanong kay Han ng anumang nauugnay na impormasyon mula simula hanggang katapusan. Ito ay 1 toneladang alak lamang. Kung gusto ni Han na manatili, ang lungsod na si Lord Zhu ay hindi ka ba natatakot sa mga kakaibang bagay sa gabi? Ngumiti si Aaron. Hehe, gustong-gusto ni Zhu na makipagkaibigan sa buong mundo. Bagamat kailangan niyang bantayan ang mga tao, mayroon siyang ganoong disposisyon na talagang mahirap baguhin. Ngumiti si Zhu Yanshua. Sa katunayan, sa paglipas ng mga taon, ang pakikipagtalik ni Zhu ay talagang nakatagpo ng maraming kasawian, at ang kanyang pera ay nasiyahan. Ngunit si Zhu ay maaaring magkaroon ng mga hanggal na pagpapala. Bagamat siya ay nakulong, siya ay mayroon ding napakalaking mga natamo. Dahil sa tulong ng iyong mga kaibigan kaya si Zhu ay palaging nagpipilit na tratuhin ang mga tao sa simula. Pangalawa, hindi humihingi ng paraan ang tinaguriang bayani. Likas na walang pakialam si Zhu sa nakaraan. Ano ang isang bayani ay hindi humingi ng isang paraan out. Ngumiti si Aaron at tumango. Kahit minsan ay niloloko siya ng iba, palagi niyang nakikilala ang kaibigan ng sinseridad dahil sa kanyang unang puso. Mahirap husgahan kung ito ay mabuti o masama, ngunit sa mata ni Zhu Cheng, ang talento na talagang ginawa ang kanyang makakaya ay papunta sa isang magandang direksyon. Dahil sinabi ni Lord Zhu, kapag tumanggi si Han, magiging makitid ang isip niya. Salamat, Lord Zhu. Ngumiti ng malumanay si Aaron. Sa katunayan, gusto rin ni Aaron na manatili ng walang imbitasyon ni Lord Zhu. Pagkatapos ng lahat, dapat malaman ng Aaron ang tungkol kina Zia Wei at Zhu Yaner. Puno ito ng kakaiba at may kaugnayan sa kanyang mga kaibigan. Bakit ang personalidad ni Aaron? Hindi alam ni Lord Zhu kung itulak ang bangka gamit ang tubig o sadyang susubukan ang sarili. Ngunit sa anumang kaso, ito ang resulta ng Aaron. Okay, isang tao, mahinang tawag ni Lord Zhu. Panginoon. Maya-maya ay naghihintay sa labas ng pinto ang isang matandang kasambahay. Ibaba mo na ang mga bisita mo para makapagpahinga. Zhu Cheng pangunahing kalsada. Oo, Panginoon. Tumango ang matandang kasambahay, sumulyap sa Aaron at magalang na nagtanong, mga natatanging panauhin, mangyaring sumama sa akin. Tumayo si Aaron at sumaludo kay Zhu Yanshua, aalis muna ako. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay at sinundan ang matandang kasambahay hanggang sa isa pang hardin sa malapit. Sa paligid ng biyuan, maganda ang mga bulaklak at umaagos na tubig. Ang mga parol ay nakasabit sa mga pasilyo sa 4 na gilid, na may kaunting klasikal na kagandahan. Matatagpuan ang bahay ni Aaron sa East Room ng biyuan. Nakaharap ito sa mga bulaklak at umaagos na tubig. Maaamoy mo ang halimuyak ng mga bulaklak at pakinggan ang lagaslas ng tubig. Nagdudulot ito ng kaunting ingay sa katahimikan. Mas payapa sa maliit na ingay. Ito ay talagang silid upang pumunta sa silid sa isang sulyap. VIP, kung may gagawin ka sa gabi, pwede mo akong tawagan sa looban anumang oras. Naka-standby tayo sa may pakpak sa gate ng biyuan.
Binuksan ng matandang kasambahay ang pinto, lumingon at ngumiti. Tumango si Aaron, ngunit pinaplano niya ang kalsada at kapaligirang nakapalibot na nakita niya nang dumating siya, at halos inayos ang isang mapa mula sa likod bahay hanggang sa biyuan. Hindi iniistorbo ng matanda ang pahinga ng VIP. Aalis muna siya. Nang makitang hindi pinansin ni Aaron ang kanyang sarili, ngumiti at sumaludo ang matandang kasambahay. Pagkatapos ay kinuha niya ang pinto para sa Aaron at tumalikod. Sa sandaling umalis ang matandang kasambahay, si Aaron ay naghubad na lamang ng kanyang sapatos at Amerikana, hinaypan ang mga kandila at bumalik sa kama upang magpahinga. Sa sandaling ito, naibalik ng buong biyuan ang orihinal nitong katahimikan. Gayunpaman, kahit na ang ilaw sa silid ay nakapatay, ang mga mata ni Aaron ay hindi kailanman nakapikit. Ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon ay dahil takot siyang masubak ng kabilang partido. Kung kailangan nating kumilos sa oras na ito, natatakot ako na hindi natin malaman ang isang dahilan. Sa kabaligtaran, hahayaan nating mahuli ito ng iba. Sa oras na iyon, ang lahat ng tanong at pahiwatig ay ganap na maaantala, at ang Aaron ay hindi magiging walang ingat. Kaya naman, pinatay na lang niya ang ilaw at humiga, hindi lamang para pagtakpan ang kanyang layunin, kundi para pagmasdan din ang panlabas na sitwasyon sa kanyang bahay. Makalipas ang halos 3 oras, ang gabi ay natatakpan ng itim na ulap. Kahit na may mga parol sa labas, ang labas ay kasing itim ng dati. Gayunpaman, biglang umupo si Aaron dahil may kilusan sa biyuan. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa dilim, hindi napigilan ni Aaron na ibuka ang kanyang bibig at ngumiti. Hindi niya napigilan. Gusto mo bang lumipat ng maaga? Kung defensive ang kabilang partido, natural na may tumitig sa kanya. Ang dahilan kung bakit 3 oras na nakahiga sa kama si Aaron ay gusto niyang pagtiyagaan ang kanyang pinapanood. Obviously, at least for now, parang nanalo si Aaron ng mag-isa, dahil halatang hindi mapipindot ng kabilang partido. Sa pag-iisip nito, dahan-daang bumaba si Aaron mula sa kama at gumapang hanggang sa pintuan. Pagtingin sa labas ng bintana, madilim ang bintana, ngunit ang mga parol na nakasabit sa malayong koridor ay malabong nagpakita ng mahinang liwanag. Sa ilalim ng liwanag na hindi malinaw na nakita ng Aaron ang isang figure na dumaan sa koridor ng mabilis at direkta sa West Wing sa tapat ng Aaron. Nang pumasok ang West Wing mula sa Aaron, walang ilaw, apoy o tunog. Mukhang wala namang nakatira dito. Sa makatuwid, ano ang layunin ng isang tao na pumasok sa silid na iyon sa oras na ito? Ang pinakakakaibang bagay ay ang taong ito ay nakapasok na sa loob ng ilang minuto, ngunit hanggang ngayon, wala pa ring ilaw sa bahay upang maiwasan ang paglaho ni Buddha Fangfo sa bahay. Kaya kakaiba, hindi napigilan ni Aaron na bumangon at marahang binuksan ang kanyang pinto, at pagkatapos ay tahimik na sinundan ang takip ng mga bulaklak at halaman sa harap ng pinto. Pagdating niya sa West Wing door, biglang sumimangot si Aaron. May malakas na amoy ng mga halamang gamot sa hangin. Bagamat hindi gaanong alam ng Aaron ang tungkol sa medisina, bilang kasalukuyang may-ari ng Xianling Island, ang Aaron ay mas pamilyar pa rin sa mga panggamot na materyales kaysa sa mga ordinaryong tao. Bagamat malamang na iba ang mga halamang ito sa mga nasa Central Plains, ang mga gamot sa mundo ay may katulad na pharmacology. Mula sa panlasa na ito, halos mahuhusgahan ng Aaron na ang mga gamot na ito ay ginagamit upang makapagpahinga ng mga kalamnan at mag-activate ng mga collateral at magpagaling ng mga sugat sa pamamagitan ng pagpapagas ng dugo. Gayunpaman, mayroon ding kakaiba na ang nakapagpapagaling na gamot na ito ay may halong kakaiba pa rin. Bagaman imposibleng hatulan kung ano ang bagay na ito, ang halimuyak nito ay palaging nagpapakita ng natatanging partikularidad nito. Anong ibig sabihin nito? Ang Aaron ay naguguluhan. Ang mga nakapagpapagaling na materyales ay bihirang magkaroon ng kakaibang halimuyak, tulad ng mga mushroom ay hindi nakakalason at bihirang makulay. Mula sa kaalaman at intuition ng may-ari ng Fairy Island sa mga panggagamot na materyales, ang halimuyak na ito ay mas katulad ng isang nakakalason na bagay. Parehong nakapagpapagaling at may halong lason, ang Aaron ay kakaiba na ngayon, at natural na may dahilan. Gayunpaman, kinukumpirma rin nito ang hula ni Aaron. Talagang may mali sa tirahan ng Panginoon sa lungsod. Sa pag-iisip nito, lumingon si Aaron at tiniyak na walang tao sa paligid.
Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng West Wing at diretsong pumasok. Pagpasok pa lang niya sa bahay ay madilim na ang paligid. Hindi niya makita ang kanyang mga daliri. Iniulat ni Aaron na huminga at maingat na nagmamasid sa paligid, ngunit wala siyang makitang anumang paggalaw sa paligid. Ito ay mas kakaiba. Ngayon lang ako nakakita ng lalaking palusot. Walang ibang pinto sa bahay maliban sa main door. Paano kaya siya biglang nawala? Mayroon bang ibang mekanismo sa bahay? Sa pag-iisip nito, naisip ni Aaron na ang maliit na itim na stick ay agad na kumislap sa kanyang katawan, naging isang flashlight at hinawakan ito sa kamay ni Aaron. Sa tulong ng maliit na itim na patpat, inilibot ni Aaron ang silid, ngunit nakita niya na ang silid ay hindi gaanong naiiba sa silid sa silangan. Ang pagkakaiba lang ay ang katapat na pinto sa kanlurang silid ay katapat at tapat ng silangan na silid, at iba ang larawan sa gitnang bulwagan. Ang isa ay chrysanthemum, ang isa ay peony. Si Aaron, na walang nakuha, ay biglang kumuha ng bagong larawan ng maliit na itim na patpat sa peony sa kanlurang pakpak. Kanina lang, sweep lang, pero mas kakaiba ang pakiramdam ni Aaron kapag tumitingin siya sa peony. Bagamat tila hindi ito espesyal sa katunayan, kahit papaano, palaging nararamdaman ng Aaron na ito ay lubhang hindi komportable sa estilo ng ibang mga lugar sa bahay. Nandito ba ang mekanismo? Sa pag-iisip nito, sumimangot si Aaron, kumuha ng maliit na itim na stick at sumugod sa malaking painting. Pagkatapos ay mabilis siyang humarap sa paligid. Biglang nalaman ni Aaron na hindi mag-alaw ang florera sa ilalim ng painting. Ang mekanismo ay narito. Sa kanyang puso, magsisimula na ang Aaron, ngunit biglang sa oras na ito, ang maliit na itim na stick sa kanyang kamay ay biglang hindi nakinig sa utos. Nang si Aaron ay hindi namamalayan na hinawakan ito ng mas mahigpit, biglang, isang madilim na anino ang sumilay sa kanyang likuran. Nang si Aaron ay walang kamalay-malay na gustong tumalikod, isang madilim na anino ang biglang umatake sa kanyang ulo. Pagkatapos, na-blackout siya at diretsyong nahimatay. Storytelling channel sa YouTube. Nang muling magising ang Aaron, maaraw na sa labas ng bintana. Ang mga layer ng sikat ng araw ay pumasok sa bintana, at ang silid ay mainit-init. Aaron subconsciously hinawakan ang kanyang kaliwang noo. Kung tama ang pagkakaalala niya, nang lumingon siya kagabi ay bigla siyang inatake ng kung ano mula sa direksyong ito at dito nataman. Nawalan siya ng malay, ngunit nang nakalagay ang kamay ni Aaron, hindi napigilan ng buong lalaki ang pagkunot ng noo. Ang noo ay hindi pangkaraniwang makinis, hindi lamang walang anumang pamamaga, sa kabaligtaran, walang kahit isang peklat na natitira. Ang kakaibang bagay ay kapag ang Aaron ay nakasisilaw sa paligid, bagaman ang mga gusali ay naiiba, ang Aaron ay maaaring paghiwalayin sa isang sulyap. Sa oras na ito, nasa kanyang wing room siya kagabi. Andun din sa East Wing Room. Mahirap ba? Ito ay isang panaginip na pumunta sa West Wing pagkatapos ng hating gabi kagabi. Ang oras ni Han Trinity ay talagang medyo hindi malinaw, ngunit sa kasalukuyan, hindi bababa mula sa mga galos sa kanyang noo at sa lokasyon kung saan siya nagising, ang hula na ito ay hindi makatwiran. Pero totoo naman na pumunta ako sa West Wing kagabi. Hindi ito parang panaginip. What the hell is going on? Nang ang Aaron ay nahulog sa maraming pagdududa, sa oras na ito, nakarinig siya ng mga pagsabog ng ingay sa labas, medyo maingay. VIP, gising ka na ba? Sa pintuan, lumitaw ang isang figure at matiag ang nagtanong. Alam ni Aaron na ito ang matandang kasambahay kagabi, at malumanay na nag-echo, ano ang problema ng matandang kasambahay? Hehe, ayos lang. Magbigay ka na lang ng utos ng City Lord. Kung abala ang VIP, babalik ako mamaya. Dahil doon, handa nang tumalikod at umalis ang matandang kasambahay. Pumasok ka na, sumagot si Aaron. Pagkatapos ay bumangon siya sa kama at bumaba. Binuksan ng matandang kasambahay ang pinto at pumasok na may dalang tray sa kamay. Sa tray ay isang set ng mga Katanji tanging damit, inutusan ako ng Panginoon ng lungsod na ibigay ang suit na ito sa mga kilalang bisita sa umaga. Pumunta dito ang matanda kanina, pero masyado pang maaga. Wala akong nakitang galaw sa kwarto. Naisip ko na baka nagpapahinga pa ang VIP, kaya hindi ako naglakas loob na istorbohin hanggang ngayon, sabi ng matanda. Housekeeper with a smile, kamusta ang pahinga ng VIP? Nagulat si Aaron. Hindi niya alam kung maganda ba ang kanyang pahinga o hindi. Gayunpaman,
Ngumiti siya at sinabing, salamat sa pag-aalala mo. Buti pa ang iba. Nga pala, bakit ang ingay sa labas? Lumihis ang Aaron. Haha. Nakangiting dinampot ng matandang kasambahay ang mga damit sa tray at inilagay sa ere para mapadali ang Aaron na dumating at magpalit ng damit. Kasabay nito, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig. Kadalasan, sa pangkalahatan, ang bahay ng master ng lungsod ay napakatahimik, dahil tahimik at tahimik. Bilang karagdagan, kapag ang aking Panginoon ng lungsod ay walang anumang gagawin, siya ay napakasaya. Gayunpaman, ngayon ay naiiba mula sa nakaraan, dahil may mga pangunahing kaganapan sa tirahan ng Panginoon ng lungsod. Upang sabihin sa iyo ang totoo, naramdaman ni Aaron na walang laman nang marinig niya ito. Sa bagay, bigo siyang mag-explore kagabi. Nalaman na ni Zuyan Shua na sadyang inilagay niya ang sarili niya rito para maparalisa ang sarili. Sa katunayan, siya ay sumigaw ng mga tao at mga kabayo at pinalibutan ang kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, si Aaron ay nagmulat ng hindi mahahalata na lamig sa kanyang mga mata, mahusay na kaganapan. Anong magandang kaganapan? Natural na hindi pinansin ng pamilya ni Laugan ang malamig na flash ng Aaron. Masaya pa rin niyang sinabi, ito ay isang malaking bagay, hindi lamang para sa ating Panginoon ng lungsod, kundi pati na rin para sa libu-libong tao ng lungsod na dapat mahulog sa lungsod. Nang marinig ito, medyo kakaiba ang Aaron, kung sinalo lang niya ang kanyang sarili, tila wala siyang kinalaman sa libu-libong tao sa lungsod. Iba ba ito? Mangyaring magsalita ng malinaw. Matandang kasambahay, Aaron na kalsada, hehe. Medyo nakabenta na ako, sana hindi magalit ang mga distinguished guests. Total, napakagandang event, I'm afraid. Ang matandang kasambahay ay nagbihis ng Aaron at patuloy na sinabing may ngiti, may Mrs. Getting married, kasal. Sumimangot si Aaron, paulit-ulit na tumango ang matandang kasambahay. Oo, nakikipagkumpetensya ang aking ginang para sa mga kamag-anak ngayon, kaharap niya ang buong lungsod, mga kagalang-galang na panauhin. Sabihin mo ito, bago pa matapos magsalita ang matandang kasambahay, mahigpit na sinunggaban ni Aaron ang matandang kasambahay at sumigaw, mismo, pero si Yahweh, hindi. Zuyaner, nagulat ang matandang kasambahay sa Aaron, bago pa siya makasagot, sumugod si Aaron na may dalang palaso. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!